Sa nagdaang taon, maraming pagkakaibigan sa pagitan ng tao at buhay ilang ang nabuo. Mahaw? Noy? Binira ba bibi? O bakit katulog pa? Ang pagkakaroon ng kaibigang buhay ilang, isang malaking responsibilidad. Pagwis, you do better, ha? Go out and look for your partner. Hopefully, you'll have your own family. Sa isang zoo sa Leyte, kapansin-pansin ang pagtayo ng ulo ng isang lalaking sailfin lizard o ibid. Maya-maya pa, naglakad ito papalapit sa babaeng ibid. Patuloy ang pagtango ng lalaking ibid habang lumalapit sa babaeng ibid. Courting o panunuyo ang tawag sa ganitong behavior ng mga ibid. Maya-maya pa, ang lalaking ibid kusang lumayo sa babaeng ibid. Likas sa mga Philippine sailfin lizard o mga ibid ang liksi sa pagtakas. Mayroon silang mahabang buntot o matutulis na kuko. Pero sa lugar na ito, para silang kaibigan ng mga tao. Bago pa itayo ang zoo, nauna raw ang mga ibid sa lugar. Ano bang itsura nito dati? May swampy area ba yan? Yes, sir. Ito yung ginagawa ng swimming pool. Itong yung swamp. The whole area, the swamp talaga yan. Tinabunan yung lupa para maging stable siya, no? Parang kagubatan to dati. Napapansin namin yung mga tao, hindi sila takot sa mga ibid eh. The same is true with the ibid. Hindi rin sila parang takot sa tao. Kailan nagsimula yan? Hindi naman sila ginagalaw na itinataboy, ganun. Parang yung tao is nakihalubilo. Dahil sa magandang relasyon ng mga tao at mga ibid sa lugar na ito, pinapayagan daw nila ang mga turista na abutan ng pagkain ang mga ibid. For as long as hindi yun nakakahilo. Kasi sila naman yung mga ibid naman kasi, kung ano yung kinakain nila, choice din naman nila yun. Oo, kasi pag hindi nila gusto yung ibinibigay sa kanila na pagkain, hindi nila naman nila kakainin. Ang mga ibid na pinaniniwalaan nating mababagsik, kabaliktaran naman ng hawak kong ibid dito sa zoo. Pero sa kabila ng pagiging kalmado, kailangan pa rin mag-ingat sa paghahawak dito dahil pwedeng maputol ang kanilang buntot. Ito yung characteristic na features ng species na ito. Yung male, kagaya nito, mas malaki yung sail fin, kagaya nito, no? Yung mga females, they don't have that. Kung titignan mo, very robust at saka relax sila kumpara dun sa ibang mga sail fin na pinuntahan natin sa ibang lugar sa Pilipinas. Ganda ng katawan, very robust yung kanilang muscularity ng kanilang pangangatawan. They're excellent swimmers, kaya ginagamit nila itong yung buntot nila sa kanilang paglangoy. And they're also very good climbers. Sinubukan ko ring suriin ang babaeng ibid. Ang dami niyang ngipin, ang liliit. Ayan, oh. Look at that. Pangkuha ng mga pagkain niya. Look at the oral cavity. Ngayon ko lang nakita siya ng malapitan. Very sticky din yung kanyang dila. It can forage, it can tear flesh, and yeah, it can bite. Sa Bataan, madalas makita ang mga green-crested lizard. Ano itong mga lizards na to? Sino itong mga ito? So, yung mga green-crested lizard, Doc, mga turnover po ng DNR, Sendro. Illegal pet trade po, or confiscation nila. Ilan sila? So, bali 9 po silang dinala sa amin. Kaso na po yung dalawa. Namatay na po yung dalawa. Due to stress po. Nung dinala po kasi dito, meron na silang may mga tama na po kasi nakalagay sila sa battle. Most likely due to the parang trying to escape. And these lizards, nakikita niyo yan dito di ba? Marami po sa area dito. Bago palayain sa wild, isa-isa ko munang gagamutin ang sugat sa bibig ng mga green-crested lizard. Para sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga tirahan
kaya na nilang makapag-hunt ng kanilang sariling pagkain. First, we're going to treat yung kanyang yung kanilang uso. Treat natin with antiseptic kahit pa paano, it will help. Etong isang to medyo dried na yung dila nila nandun sa tip na. This one's bad. Oh, ang problema, kapag na-expose yung bone, mas madaling kumalat yung infection. Ito, medyo nasisira na yung lower mandible na. Pag nasira yung gums at nasira yung mandible niya, wala, infected na. Ang kailangan magawa natin dito is ma-stop natin yung pagtakas nila or pagdunggol nila dun sa Just gonna give a small amount. Okay. Antibiotic. Sa Palawan, nagsisimula na maging aktibo ang isa sa pinakamailap na hayop at ang nag-iisang mammal na may kaliskis, ang Palawan pangolin o balintong. Inaamoy ang bawat sulok ng kagubatan para maghanap ng kanyang paboritong pagkain, mga anay at langgam. Kahit mailap ang mga balintong, sila pa rin ang world's most trafficked mammal. Ayon sa tala ng National Parks noong 2019, tinatayang nasa mahigit 1 milyong pangolin ang ginagamit sa illegal trading. Pero bukod sa poaching, mayroon pang ibang banta sa kanilang buhay. Dahil sa pagtaas ng temperatura, namamatay o bumababa ang bilang ng mga anay sa paligid. At sa paghahanap ng masisilungan, may sumiklab na panganib. Sobrang init dito sa Palawan, tumataas ang incidence ng grass fires. Amoy siya, amoy sunog. Wow, look at this. Yung paa niya oh my gosh, sunog-sunog. Lalapnos yung kanyang balat. Ang balintong na ito, biktima ng grass fire. Hinahanda ko itong fluids natin dahil itong pangolin na ito ay nasunog daw sa grass fire. Dahil nga sobrang init dito sa Palawan, tumataas ang incidence ng grass fires. Natin ang injury niya. Wow, look at this. Yung paa niya oh my gosh. Sunog-sunog. Nakikita natin parang merong mga first degree burns dito sa paa ng pangolin na ito. So we need to disinfect it. Mukhang wala namang damage yung eyes niya. I'm worried. This is the thing that I've been waiting for, to witness the release of pangolins. Before we release them, we want them to be hydrated and isosoak muna natin dito para maka-absorb sila ng water. May natatanging relasyon ang mga buhay ilang sa tao at kalikasan. Ang ilan ay tinuturing silang kaibigan. Pero ang iba, ginagamit sila para pagkakitaan. Sa kanilang araw-araw na pakikipaglaban, sana huwag na tayong dumagdag sa pagsubok na kanilang pinapasan. Natural sa mga buhay ilang umiwas at magtago kapag nakakakita ng tao. Parte ito ng defense mechanism nila para manatiling ligtas. Pero hindi palaging ganito ang sitwasyon.
Dahil para sa Visayan wartipig na si Anakin, uwak na si Wak, North Philippine Hawk Eagle na si Bagwis, at ang mga sea snake ng Crocodile Island sa Pangasinan, hindi banta ang mga tao, kundi mga kaibigan. Sa nagdaang taon, maraming pagkakaibigan sa pagitan ng tao at buhay ilang ang nabuo. Meet Anakin, ang friendly Visayan wartipig ng Bayawan Nature Reserve. Isa sa paborito niyang tao si Justin, ang reserve manager ng lugar. Agad siyang umunat-unat at nagpahimas. Biglang hihiga para naman magpa belly rub. Dog yarn. Nang maramdaman na wala nang humihima sa kanya, nilapitan niya muli si Justin para sa isa pang kamot. More pa raw. This is a very vulnerable position for a wild animal to show another animal its belly. Sniff around, sniff the people, and then if he's like, you're friendly, then he'll roll over. Kung mabait si Anakin sa mga kasama niyang tao dito sa Bayawan Nature Reserve, ganon din kaya sa mga dayo na tulad ko? Medyo kakaiba itong gagawin natin because we're going to enter into an enclosure ng isang baboy damo. Kasi usually yung mga baboy damo na na-encounter natin in the past, talagang manunugod no matter how tame they are. So si Anakin has been here for how long? 5 years. And this one, very aggressive yung species nito eh. Dapat, very territorial and all that. And yet, look at this guy, oh. Oh, Papa, belly rub pa. Belly rub nga tayo. Belly rub, belly rub. Belly rub. Oh, belly rub. Belly rub. Ba, talagang pumipikit-pikit pa siya, oh. Pumipikit-pikit pa yung mata niya. Yan ang gusto mo, belly rub. Belly rub ang bibi. Aba, katulog pa. Critically endangered o nanganganib ng mawala sa wild ang mga Visayan wartipig. Dahil ito sa hunting at pagkawala ng kanilang natural na tirahan. Gaano man nakakatuwa ang pagiging maamong ni Anakin, nakakalungkot lang isipin na hindi na siya maibabalik sa wild dahil nawala na ang wild instincts nito. Ang madalas ituring na malas, best friend kung ituring ni Erben. Siya si Wak, ang kaibigang uwak ni Erben. Mahaw, 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 noy. Tuwing umaga, humuhuni ng malakas si Wak para tawagin si Erben. Oras na kasi ng kanyang almusal. Pagbukas ng kanyang kulungan, hindi agad ito lumilipad kundi dumadapo sa kanyang kamay. At ang kanilang good morning sa isa't isa. Wow. Wow na nga ya. Wow. Mahaw. Noy. Wow. Wow. Pero kapag sinabi ni Wak na Mahaw. Mahaw. Oh, sige na akin. ang mahaw ay salitang hiligay nun ng ibig sabihin ay almusal. Mahaw. Noy. Mahaw. Open. (2009) nang makuha ni Erben si Wak sa isang natumbang puno pagkatapos ng bagyo. Mahaw. Mahaw. Noy.
Simula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Ano, may balahibo na siya noon? Wala o pa. Wala pa. Yung nakapikit pa yung mga mata. Imprinting ang tawag dito. Behave. Ayun yung mga nangyayari kapag nag-aalaga tayo sometimes ng wildlife. Sa una, because we're already changing their habits, their reaction to the environment, their natural instincts, we are already altering. No, so hindi na nila alam kung saan sila makikibagay, how to escape enemies, how to interact with other birds of the same species niya, no? So lahat yan we're altering, and it will be very difficult for this bird to be released back into the wild. Isa sa pinakamakamandag na uri ng ahas sa buong mundo, ang mga sea snake. Kapag natuklaw nito, maaaring humantong sa kamatayan. Pero si Nick, walang takot. Dahil ang turing niya sa mga ito, mga kaibigan. That's a crocodile head. And nakita mo yung may butas, yun yung tinatawag na eyes of the crocodile. Pagdating pa lang sa Crocodile Island, nagulat ako sa sumalubong sa amin. Ang laki! Ang laki! It's a yellow lip banded sea crate. Tugasi kung tawagin nila ang mga banded sea crate. So here nagpapahinga yung banded sea crate. And ang size niya medium lang. Mahihain siya. Oh. Hello. So nung nakakita ng tao, medyo umiiwas-iwas na siya. Higit 3 taon nang caretaker sa islang ito si Nick. Mga ninuno niya raw ang may-ari ng isla. Bakit mo sila tinuring na kaibigan mo? Hindi naman sila nangangagat, sir. At saka nasanay din po ako dito kasi sa Culebra Island dati, sobrang dami doon, sir. Kung si Nick, pinupuntahan sa isla ang mga kaibigang makamandag na ahas. Si Emboy naman, pabalik-balik sa kanila ang kaibigang agila. Sa loob ng 4 na buwan, naging malapit na si Emboys at Bagwis. Alam mo, napadpad lang yung agila na yun, ano? Pero actually, yung ibabaw ng garahe na yan, yan yung pinakatambayan nitong si Bagwis. Si Bagwis ay isang North Philippine Hawk Eagle. Ibig sabihin, kumakaunti na ang kanilang bilang sa wild. Paano napunta sa'yo itong agila? Nangawit po kami ng nyug. Palitan po kami sa pagkakawit. Hindi po namin akalain yung nyug na may bangabagin siya. Nandun po yung pugad niya. Hindi ko po naisipang ikulong kasi gusto ko maging malaya po talaga siya. At kung umalis po siya dito sa lugar namin, kasi wala naman po kundi hindi ko man hinahangad at tumagal po siya dito. Dahil hindi pa lubusang sanay sa tao, may pagkakataon pang tuluyang makabalik sa wild si Bagwis. Nakita ko yung determinado itong si Emboy na maging malaya na sa kanyang pangangalaga. Pero nandun din yung lungkot na pilit na itinatago sa akin ni Emboy. Kaya natutuwa ako na hindi niya masyadong ginawang attach yung kanyang sarili kay Bagwis. Bagwis, you do better, ha? Go out and look for your partner. Hopefully, you'll have your own family. Ang pagkakaroon ng kaibigang buhay ilang, isang malaking responsibilidad. Hindi naman dapat sila napapalapit sa atin. Kung talagang gusto natin silang iligtas, hayaan lang natin sila kung saan lang sila nararapat.
Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.